Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sana ay masaya at ligtas kayo ngayon. Alam ba ninyo na mahal tayo ng Diyos? Gusto niya na tayo ay makinig at sumunod sa Kanya. May tanong ako sa inyo. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi tayo sumunod sa sinabi ng Diyos? Sa kwento natin ngayon, may dalawang tao ang nilikha ng Diyos, sina Adan at Eva. Ibinigay ng Diyos ang kailangan nila sa isang napakagandang lugar na tinatawag na halamanan ng Eden. May isang utos lamang ang Diyos sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila sumunod. Alamin natin kung ano ang nangyari. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Lumabag ang tao sa paraiso, na mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 to 13. Noong unang panahon, may isang napakagandang halamanan na ginawa ang Diyos. Ang tawag dito ay Eden. Dito nakatira sina Adan at Eva. Masaya sila araw-araw dahil maraming puno na may masasarap na prutas, malinaw na ilog at mga hayop. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, "Lahat ng bunga sa halamanan ay maaari ninyong kainin, maliban lamang sa bunga ng punong nasa gitna ng halamanan. Kapag kinain ninyo iyon, kayo'y mamamatay." Isang araw, may isang ahas na lumapit kay Eva. Ang ahas ay tuso at mahilig manlinlang. Sinabi nito, "Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo po pwedeng kumain ng bunga ng punong iyon? Kapag kinain mo iyon, kayo'y magiging parang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama." At nang malaman ni Eva ang sinabi ng ahas, tumingin siya sa bunga. Maganda ito at masarap. Kaya pinitas niya ang bunga at kinain ito. Ibinigay din niya kay Adan at kumain. Pagkatapos nilang kumain, nadilat kapwa ang kanilang mga mata na lamang mali ang kanilang ginawa. Nakaramdam sila ng hiya at takot. Kaya nagtago sila nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa halamanan. Tinawag sila ng Diyos at tinanong, "Adan, nasaan ka?" Sumagot si Adan, "Ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi sa kanya ng Diyos, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa inyong huwag mong kainin?" Sumagot si Adan, "Ang babaeng ibinigay mo sa akin na aking kasamahin, siya ang nagbigay nito sa akin at aking kinain." At sinabi ng Diyos kay Eva, "Ano itong inyong ginagawa?" Sumagot si Eva, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At dito nagtatapos ang maikli nating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, makinig at sumunod tayo sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, tayo ay ligtas at masaya katulad ng gustong mangyari ng Diyos kina Adan at Eva. Ikalawa, sabihin natin ang totoo at aminin kapag tayo ay nagkamali. Nang magkamali sina Adan at Eva, natakot sila at nagtago. Pero gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya, magsabi ng totoo at humingi ng tawad
dahil mahal niya tayo. Okay mga bata, sa pagkakataong ito, tayo naman ay magkakaroon ng isang activity. Ito ay may pamagat na word puzzle. Maaari nyo bang ihanda ang mga sumusunod? Narito ang mga kagamitan: papel, lapis, worksheet na may word puzzle grid. Panuto, basahin ang listahan ng mga hahanapin na puzzle at bilugan ng bawat salita sa puzzle grid. Ang mga salita ay maaaring pahalang o pababa. Siguraduhin na nahanap ang lahat ng salita bago isara ang worksheet. Pagkatapos, basahin ang lahat ng salitang nahanap sa mga bata at upang alalahanin nila ang mga aral ng kwento. Halina't alamin naman natin ang ating memory verse sa linggong ito. Ito ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 13 verse 4. You shall walk after the Lord, your God, and fear Him, and keep His commandments. Tandaan mga bata, ang pagtulong ng Diyos ay laging nasa kanyang lingkod na masunurin. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagsamba sa araw na ito. Sa susunod na linggo uli, may God bless us all. Paalam muna at Miss Pa!